Sa Indonesia naman, muling dadalawin ng kanyang pamilya si Mary Jane Veloso sa Nusa Kambangan Prison Island ngayong umaga. Kahapon, naging madamdamin ang kanilang pagtatagpo. Kabilang daw sa mga hiling ni Mary Jane ay ang makasama ang kanyang pamilya sa kanyang huling gabi. At kasabay din sana ng kanyang pamilya ang kanyang bangkay sa pag-uwi. May news to go si Emil Sumangil. Emil. Good morning, Howie. Naging makabuluhan ang 6 na oras na pagdalaw ng pamilya Veloso kay Mary Jane kahapon sa Nusa Kambangan Prison Island ayon sa mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas dito sa Indonesia. Nagdaos, Howie, ng misa sa kulungan ang spiritual advisor ni Father Bernhard Kaiser, spiritual advisor ni Mary Jane, kasama ang pamilya Veloso, DFA officials at mga abogado. Karanasan sa loob ng Prison Island ang ikinuwento ni Mary Jane sa kanyang pamilya. Nais daw ni Mary Jane na huwag nang magtanim ng hinanakit sa kanyang sinapit at sana hindi ng kanyang pamilya. Ngayong umaga, Howie, nakatakda muling tumalaw kay Mary Jane ang kanyang pamilya. Bibigyan muli sila ng pagkakataon na makapiling ang kanilang kaanak hanggang 4 ngayong hapon. Umaasa pa rin ang kampo ni Mary Jane, may patutunguhan ang pakikipagkita ni Pangulong Aquino kay Indonesian President Joko Widodo sa ASEAN Summit para mailigtas ang ating kababayan sa death row. Howie. Yeah, Emil, itong Pangulo ng Indonesia, no, si President Widodo, recently lang yan umupo, ano? Ano ba to? Bagong polisiya ba ng ang gobyerno ng Indonesia na i-pursue nga itong death penalty? Mas nagiging hardline ba ang pamahalaan ng Indonesia pagdating sa mga ganitong klaseng krimen? Sa panahon ng dating Pangulo na si President SBY ay sandaling nating sinipindi ang pagpapatupad ng death sentence dito sa Indonesia. Pero nang manalo si President Joko Widodo ay na rin sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs na nakabase dito sa Indonesia na ating nakausap, muli niya itong binuhay at naging hardliner kumbaga. Itong si President Joko Widodo. Ayon sa mga DFA officials, yung mga embassy officials dito sa Indonesia, masyadong firm o masyadong matigas itong administrasyon ni Widodo pagdating daw sa illegal na droga. Kaya't lahat ng mga nakasalang sa death row noong panahon ni SBY ay pinapulot yung mga papeles, yung mga dokumento, nireview yung kaso at saka muli tuloy ang pagpapatupad ng death sentence sa lugar na ito, Howie. So sa palagay mo, kung yung sa dating administrasyon sa Indonesia, hindi matutuloy itong execution na to? Malamang, Howie, dahil kung pagpapatayan ang naging statement ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas dito sa Indonesia, iba ang klase ng panunungkulan ni SBY kay President Widodo. Kumbaga, hindi niya masyado binibigyang pansin at ukol itong pagpapatupad ng death sentence, bagaman matigas din ang mga batas, ang mga alituntuning ipinatutupad, yung mga pulisiya ang ipinatutupad ng gobyerno ng Indonesia sa illegal na droga noong mga panahon na yun. Pero dito kay President Widodo, kaya ng aking kapanggit kanina, yung pagpapatupad ng death sentence ang unang priority ng kanyang administrasyon, pati na itong pagbibigay ng mabigat na babala sa mga nais na magpasok o maglabas ng illegal na droga dito sa kanilang bansa. Nagbigay sila ng figures how lumalabas na actually hindi raw ito yung official rate ayon doon sa ilang NGO sa ating nakausap dito sa Indonesia. Pero isa sa mga pinagpatayan ni President Widodo kaya niya ibinalik ang pagpapatupad ng sentensya kamatayan dito sa kanilang bansa ay 33 Indonesian ang namamatay bawat araw dahil sa illegal na droga. Isa raw yan sa mga binibigyang ukol at pansin ni President Widodo sa kada siya magtatalumpati kung bakit niya ibinalik ang death sentence dito sa kanilang bansa. Howie. Maraming salamat, Emil Sumangil.